So yan, magandang araw ulit sa inyo mga kamaster, no? Another video sharing tayo. So ngayon mga kamaster, meron akong ginagawa or meron akong troubleshoot na sa mga hindi pa nakakalam, ang tawag po dito ay rectifier. So medyo may katandaan na rin itong rectifier na to, no? Medyo maganda lang talaga yung pagme-maintenance sa kanya, kaya tumagal siya ng ganyan. So nabawi na talaga yung pinambili sa kanya ng kumpanya. So ang naging sira nito mga kamaster ay ito, sa harapan niya meron tayong makikita dalawang meter gauge, isang pang voltage at saka isang pang ampere. So meron naman siyang voltage, yun nga lang wala siyang ampere kahit na meron na siyang load. So mga kamaster, sa mga nag-umpisa pa lamang na electrician dyan at may na-encounter kayo na electroplating, so sa electroplating merong yang batt, no? Acid batt. So, dyan binababad yung mga materyales na i-chrome or etc. kung anong kailangan gagawin nila doon. So, marami kasi may gamit to. So, ito ginagamit pang chrome. So, meron naman ng mga bagong labas na rectifier, yung mga digital na at yung madaling gamitin. So, ito kasi old model, no? So, yun ang kanya naging sira mga kamaster, itong ampere. So, chinek naman natin lahat ng kanyang parameters. So, yung wirings, lahat yan ay okay naman, no? So, meron naman siyang sira. Meron siyang sira. Sorry. Wala pala siyang sira. So, yun, mga kamaster, di pa kasi tayo nagmimerienda, kaya medyo tayo ay nalilito-lito pa, no? May ginawa kasi ako isang machine pa, so ito, nasira naman. So, isa sa mga nakita nating problema, mga kamaster, ay ito. Kung makikita nyo to mga kamaster, so yan, meron po siyang carbon brush. Excuse me. So yun, meron po siyang carbon brush. So lumalapat naman siya mga kamaster. Yun nga lang, hindi lapat na lapat. So meron siyang spaces dito. At pag binabago nila yung voltahe, nagbabago sila ng voltahe, ay nagkakaroon ng siguro normal naman yung spark. Pero eto kasi makikita mo sa kanya yung pagka-loose contact niya, no? Nagkakaroon siya ng loose contact. So, ang ginawa natin mga kamaster, at binaklas natin itong part na to, maingat natin binaklas, tapos hininangan natin ng panibagong wire. So, pinalitan natin yung wirings niya dito, at pinakintab natin yung kanyang tanso, para maganda yung kanyang contact. At ito mga kamaster, no? Moving parts kasi itong part na to. Yan. So, dito, meron niyang spring sa loob na tumutulak sa kanya para dumikit ng gusto yung carbon brush. So, yun lang naman yung nakita nating problema. At nung tinesting nga natin siya, so, umokay naman na, nagkaroon na ng reading tong ampere, at okay naman yung output ng kanyang voltage ay same na sa voltmeter at saka dito sa kanyang output. So, ito po yung kanyang output, negative tsaka positive. So, anode, cathode po kung tawagin, no? So, ito po yun. Bali, ito mga kamaster ay pipinturahan na lamang natin at papagandahin. At kung makikita nyo mga kamaster, no, may mga kalawang na yung kanyang tornilyo. So, yan, papalitan natin yan. So, ito, papakinisin natin. At yung mga kanyang terminal, retighten. So, retightening yung ating gagawin sa ating rectifier. So, sa mga hindi pa pamilyar, maganda na nakikita nyo na to at naiintindihan nyo na yung function ng rectifier para doon sa mga nag-umpisa pa lamang na electrician. O nga pala, mabanggit ko rin mga kamaster, no? Ano ba yung trabaho ni rectifier? So, si rectifier po ay kino-convert niya yung alternating current to direct current, to DC. So, ibig sabihin, yung input niya ay alternating current at yung output niya na ay magiging direct current. So, yan po yung trabaho ni rectifier. So, yan po yung ating babaguhin lang natin itong mga wirings na to at may kalumaan na. So, kinakain na siya ng acid, nagiging blue-green na siya, no? Yung kanyang insulator. So, ibig sabihin, kinakain na po yan ng acid. Papalitan na natin yan para pagbalik natin sa electroplating, mga kamaster, ay hindi naman mukhang bago pero magagamit na nila ng maayos. So, repainting din to. So, yan, no? Medyo may kalumaan na talaga to mga kamaster. At ito ay nasa 15 years na, no? Pero working pa rin siya.
So, para sa akin, mas maganda pa rin tong gantong rectifier kesa do sa digital. So, although mas maganda rin naman yon, maganda tingnan, pero mahal kasi, medyo mahal siya. Tsaka, hindi natin masisigurado kung matibay ba yon. So, yung mga gantong rectifier mga kamaster, ay subok na po ito. Kahit sa mga dati kong company, ay ganito po yung rectifier na ginagamit. So, yan, madalas yung makikita to sa mga industrial company, kaya mas maganda na pag-aralan nyo yung about sa rectifier, no? So, yan lang naman yan. Voltage at ampere lang yung binabantayan dyan. So, kung may voltage, dapat may ampere. Kasi kung walang ampere, so alam naman natin, yung resistance niyan ay mataas. So, kapag may resistance, ibig sabihin, walang ampere. Tama ba, mga kamaster? Ohm's law. Pag mataas ang resistance, mababa ang ampere. So, ibig sabihin, merong loose connection na nangyayari. Hindi makadaloy ng maayos yung kuryente. Pinipigilan na resistance. So, yun. Yun lang naman, no, mga kamaster, ang masishare natin sa ating rectifier. So, yun, mga kamaster, subaybayan nyo lang ang ating YouTube channel. Marami pa tayong i-upload ng mga video tutorial katulad nito. So, medyo nadalangan lang kasi medyo nagiging busy tayo nitong mga nagdaang araw. So, yun, bali mga kamaster, maraming salamat po ulit. At kung may katanungan kayo sa electrical, comment down below lamang po kayo at huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. So yun, maraming salamat po.